Dumiskarte kami ng pang-ulam sa ilog at amin nga itong ginataan at nilahukan ng papaya, kaya naman samahan nyo kami for today's video. Alas 10 na nga ito ng umaga at kasama ng mga pamangkin ko pumunta ulit kami din sa ilog. Sakto ang may nagkakopras at may nagkakawit ng niyog sa itaas, kaya nagtakbuhan kami dyan at baka nga kami magulungan. Medyo matagal na nga ulit buhat nung nakarating ako dito at sa pagbalik ko nga sinama ko na si Ate Jela at Jello at nang maranasan naman nila kako yung ibang mga hilig kong gawin nung bata pa ako. Pagdating nga namin, nagpahinga lang kami saglit tapos sinimulan na namin ang pangangapa ng sihi sa mga bato. Madalas din umulan sa gabi kaya medyo malabo ang tubig ngayon dito sa ilog. Ang hirap nga din mag-isip ng maiulam baga at araw-araw ko na nga lamang problema. Kaya naman ngayong araw hindi lang para maipang-ulam kundi namimiss ko din talaga gawin ang mga ganito. At iba kasi talaga ang luto kapag mismong pinaghirapan tapos dito na nga namin alutuin at dito na rin kami makain. At dahil magtatanghalian na rin kaya dapat makahanap na kami agad kasi kung wala kaming makita ang dami naming magugutom dito. Nagbaon na rin pala kami ng kanin pati nga mga pangsinde nagdala na rin ako para kompleto na. Nagbaon din ako ng 2 dilata at konting isda na pinirito. Pati gata na gagamitin namin mamaya kaya kailangan talaga may makita kami kasi nakaredy na ang gata. Marami naman kaming nangangapa ng sihi at halinhinan rin lang kasi kailangan nga din ng tagabantay kay Jello. Nagdalawang isip pa nga ako kung isasama ko ang mga bata lalo na't ako pa naman ang pinakamatanda din. Kamakailan kasi malapit lang sa lugar na to ang mga NPA at nagkaroon nga ng konting inkwento. Pero sabi naman nila wala na daw at nagsialisa na pero nakakatakot pa rin lalo na pag may mga bata na kasama. Kaya sabi ko nga sa kanila walang matakbo nang hindi kasama si Jello. Nagbiro pa nga ako ng mga agawin namin agad kung sakaling may marinig kami nakakaiba. May kalayuan kasi ang lugar na to kaya malabong may nakarinig sa amin. At buti na nga rin at may nagakopra sa paligid kaya naging kampante na rin ako. Siguro hindi ko naman to iisipin kung matatanda ang mga kasama ko. Pero kung ganitong ako lang ang matanda kaya naglakas loob na nga lamang. Sa kagustuhan din naming lahat na gawin to kasi kung wala kami dito ang mga are puro tambay na nga lang at panay laro sa mga cellphone nila. At kami naman asot pusa na naman sa bahay. Magpapasok na rin sa school kaya kahit papano nakapunta nga ulit kami dito. Mag-aalas 12 na rin to ng tanghali at hindi lang ako ang gutom na. Hindi ko na rin lang sila tinatanong kasi alam kong gutom na rin sila. At wala namang magagawa at simulan ko pa nga lamang ang pagluluto. Sabi ko na nga lamang mabilis lang naman maluto. Kaya maligo muna sila. Buti na rin talaga at naisipan kong magpakayod ng niyog kanina kay tatay para pagdating nga dito apigain ko na lang. Marami namang niyog na makukuha dito sa paligid kaso matatagalan pa. Bukod sa kutsilyo lang ang dala namin tapos akayurin pa nga. Pinapalambot ko lang ang papaya at alam kong gutom na rin talaga sila. Malakas naman kako ang apoy kaya mabilis lang to. Ang palagi kong ding sinasabi sa kanila. Konting kulo na nga lamang at maluluto na kaya nilagay ko na tong baon na kanin namin sa dahon ng saging. Sinadya ko rin talaga na magdala ng dilata kasi baka wala kaming makita na sihi o baka kulangin ang mga ulam naming dala. May ilang piraso pa nga akong isda din na pinirito. Nakalimutan ko lamang na ilagay. Pero ang magpapasarap talaga sa kainan namin syempre mainit-init pa na ginataang sihi na may papaya. Siguro ang mga batang are walang gana kumain kapag sa bahay lang. Iba kasi kapag nasa ilog lalo na at gana ring sama-sama na kumakain. Naisip ko nga kung gana rin kadami ang anak mong apakainin talaga namang baka araw-araw mga pa ka ng sihi din sa ilog. Naisip ko nga rin na talagang importante na kahit isa sa magulang hanggang sa paglaki nila makasama natin sila. Lalo na kapag mga dalaga at binata na sila, hindi porke malaki na at may isip na madali na silang iiwan. Doon pala mas mahirap kasi nagkakaroon na sila ng sarili nilang desisyon na hindi na tayo pinapakinggan at sila na nga lang ang masusunod. Pagkatapos nga namin magsikainan, naligo ulit kami. Sobrang saya nga rin ni Jello kasi hindi siya nakapag-iwanan ngayon sa bahay. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood!